Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. At ngayong pong araw na to, ating pong muling buksan ang istorya tungkol sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo na Republika ng Pilipinas. Walang iba kundi itong si Vice President Sara Duterte. Alam ko na pagbukas nyo po ng TV o pag-scroll nyo sa mga inyong cellphone, sa pagtingin ninyo sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, puro impeachment ang naririnig ninyo. Minsan nakakahilo, di ba? Parang panonood ng teleserye, katulad nga ng sabi ko kahapon, ng isang araw, teleserye ng bayan to eh. Maraming bida, maraming kontrabida, at ang daming plot twist. So ngayon ay pag-uusapan natin si Vice President Sara Duterte na naman. Okay. Sabi po sa balita, mahigit ng kalahati, ng mga congressman ang gusto mag-impeach sa kanya. Pero teka, bago tayo mag-react, linawin muna natin ano ba talaga ang impeachment. Sa madaling salita po, ang impeachment ay hindi agad-agad na pagpapatalsik. Ito po ay isang pagsasampa ng kaso laban sa isang impeachable official katulad ni Vice Presidente Sara Duterte. Isipin nyo na lang, ang House of Representatives, itong mga congressman natin, di ba? Sila yung umaakto na police or fiscal, prosecutor. At ito namang Senate, sila yung mga magiging hukom kapag nag-start na ang impeachment trial. Para itong panliligaw. Ang congressman na nagsasabing crush kita. Pero ang senador naman na nagsasabi kung kayo na ba talaga, no? So, parang ganun, di ba? Medyo pababawi natin ng konti ang ating kwentuhan ngayon. At nang tayo ay talagang 101% ay magkakaintindihan dito sa ating pinag-uusapan. At dito po sa kaso ni Vice President Sara Duterte, parang ang daming gustong magsumbong sa tatay niya, di ba? Or sa Senado. Okay? Dahil itong articles of impeachment, bukas sa Makalawa ay dadalhin yan doon sa Senado kapag nakumpleto na ang proseso sa plenaryo at nakakuha ng 1/3 votes from the more than 300 members of the House of Representatives. So, may magic number dito, kasasabi ko lang, 1/3. Okay? Dito nalilito kalimitan ang ating mga kababayan, no? Sabi sa balita, mahigit kalahati na ang susuporta upang dalhin o i-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Pero alam niyo ba mga kabueno, sa ating pong saligang batas, hindi naman kailangan ng kalahati para umusad ang kaso laban sa Vice President na si Sara Duterte. Kung 300 lang yan, for purposes of computation, kung 300 yan, ang kailangan mo lang dyan 100 boto. At diretso na yan doon sa Senate, sa impeachment court, At hindi mo kailangan yung kalahati, yung 150. You do not need 150 votes. All you need is 100 if there are 300 congressmen. Okay, kung may 300 congressmen, mga 100, ulitin ko, 100 lang ang kailangan nating oo. Yan, parang sinagot ka na ng nililigawan. Oo. 100 lang ang kailangan. Kapag nakuha mo yung 1/3, parang express lane yan sa NLEX. Diretso agad sa Senado. Wala nang stopover yan. Wala nang tanong-tanong. Di ba? Kapag dumaan kayo sa NLEX,
Wala nang hinto-hinto yan. Dire-diretso hanggang makarating ka doon sa dulo. In this case, dire-diretso yan hanggang makarating ka na sa Senado. Once the articles of impeachment has been approved by the House of Representatives. So, bakit nila sinasabing kalahati, may higit kalahati na yung nakukuha nga suporta? Kasi alam niyo po mga kabueno, kung kalahati ang sumusuporta, hindi na lang to express lane. Ito ay jet plane na. Ibig sabihin, kontrolado talaga ng grupo, diyan sa House of Representatives ang numero. Kapag sinabi nilang iakyat ng kaso ngayon, mangyayari at mangyayari yan. Bago pa lumamig yung mga kaping hawak nyo ngayon habang nakikinig sa akin. Okay? So, alam nyo, actually, ang hirap kumuha ng 1/3 na boto sa Kongreso. Parang sa pamilya, kapag linggo, pag malapit na tanghalian, ang hirap-hirap kumuha ng 1/3 na boto sa pamilya kung ano ang ulam na gusto ng buong pamilya. Kasi minsan may nagsasabi, gusto ko adobo. Yung isa naman, gusto ko sinigang. Gusto ko nilaga. Parang ganun lang yan. Pero sa House of Representatives, kapag usapang impeachment, biglang nagkakaisa ang mga kulay. Parang bahaghari yan. Parang rainbow. Pero may halong politika. Ganun po ang sitwasyon sa ating House of Representatives. Kaya sa ngayon, kung talagang ngayon ang magiging botohan, yung 100 votes from 101 votes to be sure, out of the 300, kung 300 ang bilang kunwari, ay that is already enough, to endorse, to transmit the articles of impeachment to the Senate. Ngayon, may tinatawag tayong 1-year bar rule. Diba, madalas din natin napag-usapan ng Tapasyan. So, ano yung 1-year bar rule? Hindi po yan yung bar na iniinuman at may mga sexing receptionist o prosty. Hindi yung KTV bar ni Mike Defensor. Ito pong 1-year bar rule ay ito yung sinasabi sa ating saligang batas. Sa batas natin, isang beses lang pwedeng mag-file ng impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Kasi nga, because of the 1-year bar rule. Ulitin ko, hindi KTV bar yan ni Mike Defensor. Okay. Halimbawa, kung nag-file sila ngayon at mahina ang ebidensya, tapos na-dismiss, sorry na lang. Mag-iintay ka na naman ng 365 days bago pwedeng sumubok uli. Diba? So, napakahalaga na bago ka magsampa talaga ng impeachment complaint sa House of Representatives, tapos tinanggap yan ng Committee on Justice, doon lalakad na yung 1-year bar rule. At kapag hindi sapat ng ebidensya, wala sa substance, next year na uli. Okay, madidismiss kasi. So, bakit mahalaga yung more than half na suporta ngayon sa Kongreso? Kasi ayaw nilang magbakasakali. Sigurista ang mga politiko. Gusto nila paghampas ng martilyo, sapul agad. Parang golf, Kapag nagbintis ka dyan, talo ka na. Ganito yan. Ayaw nilang masayang yung 1-year chance nila. Okay? Sa Kongreso, walang sinasabi na give me one more chance. Isang beses lang yan sa loob ng isang taon. Alam niyo po, ang impeachment ay parang pag-amin sa karas mo. Isang beses mo lang pwedeng gawin ng seryoso sa isang panahon. Kapag binasted ka, better luck next year. Hindi ka na pwedeng umulit ngayon sa taon na to. Huwag kang makulit. Sinabihan ka na nga, ayoko pa ng may relasyon. Ako'y nag-aaral pa. So, pagka-graduate ko, siguro pwede na. So, better luck next year. Okay, ganyan po sa Kongreso. Parang golf din yan. Pag tumira ka doon sa tee box, pag namintisan mo yun, better luck. Next hole. So, ngayon, dito po sa impeachment na to, actually, ang tunay na bakbakan dito nangyayari sa Senado. Kapag nakuha mo na yung 1/3
votes o mahigit pa na 1/3 kung talagang napakaraming suporta ang duwagsa para ma-impeach itong si Sara Duterte. So aakyat sa Senado, di ba? Dito na ang tunay na bakbakan. Dito magkakaroon ng impeachment trial na similar to a regular trial court. Presentation of evidence, examination, cross-examination of the witnesses, at marami pang iba. Itong mga senador natin, magbibihis yan as judge, no? May mga abogado, may mga testigo, may mga ebidensya, tulad ng mga tanong tungkol sa confidential funds. Pero tandaan niyo po ito, mga kabueno. Iba ang math sa House. Iba po ang math sa Senado. Sa House, 1/3 lang. Okay na. Aakyat na, no? Yung articles of impeachment. Hindi mo na kailangan ng 1/2 or 3/4 para umusad ang articles of impeachment mula sa House of Representatives. Konti lang ang kailangan, di ba? Imagine, out of 300, kunwari 300 sila. 101 lang, okay na. Kasi 1/3 na yon. Pero iba po ang usapan sa Senado. Dito, yung 1/3, nagiging 2/3 na sa Senado. Ang kailangan, 2/3 ang kailangan para makonvict at matanggal sa pwesto yung impeachable official. And in this case, si Sara Duterte. Alam niyo po, mahirap kunin yan, yung 2/3 votes na yan. Ngayon, kukwentahin natin. No? Although, I hate math, kaya nga ako nag-abogado kasi ayoko ng ng numero. Pero simple lang naman tong numero sa Senado. Kung may 24 na senador, kailangan mo na 16 na yes, no? Konting pito lang, no? Ang magno, absuelto na ang bida. Yun ang mahirap dito kasi malaki-laki yung 2/3 votes. Out of the 24, kailangan mo na 16, di ba? Yung 2/3 sa Senado ay parang pagpapayag sa biyenan na iuwi ang anak niya. Sobrang hirap, di ba? Kailangan mong patunayan na ikaw na ang the one. Kung hindi, back to zero ka. Di ba? Parang ganun yan sa relasyon ng mag-jowa, mag-asawa, di ba? So, pipilitin mo talagang pumayag. Okay? So, dito, tingnan natin kung ano ba talaga itong impeachment na to. Ito ba, is it all about politics or is it about law? Ang impeachment po ay tinawag na political process. Bakit? Bakit political process may impeachment trial court? Kasi kahit gaano kalakas ang ebidensya mo, kung ang mga senador ay kaalyado o kakampi ng nasa sakdal, pwedeng mauwi sa wala ang lahat ng pinagpaguran doon sa mababang kapulungan. Useless. Di ba? That is what a political process is. Paano yung ebidensya? Ayun na nga lang, kasi nga political process to di ba? Pero kung ang publiko, tayong lahat. Pero kung maingay tayong lahat at nagbabantay, doon natatakot ang mga politiko. Kasi iniisip nila, no, ang susunod na eleksyon. Ganyan ang mga politiko. Kaya kailangang mag-ingay tayo at bantayan ang proseso na yan. Kaya ang more than half na sinasabi ko dito sa aking YouTube channel ay isa pong signal, no? Ito po ay signal sa Senado. Yan ang ibig sabihin yan, yung more than 1/2 na sinasabi sa balita. Signal yan sa Senado, parang sinasabi natin sa mga senador, hoy, galit kami dito sa House of Representatives. Dapat makinig kayo. Sino ba yung House of Representatives? Di ba tayo yon? Nagpadala lang tayo ng representante dyan sa mababang kapulungan. Signal ng tao yan. Seryoso kami, hindi ito laro-laro lang. Kaya seryosohon niya yan. Tingnan nyo ang mga ebidensya. Hindi porket kaalyado ay absuelto, hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial, bumoboto na sa akusado in favor of the accused. Hindi tama yun. Okay? So,
Mga kabueno, ang bottom line natin ngayon dito is that yung legal basis. 1/3 votes lang ang kailangan para umusad ang kaso laban sa Vice Presidente dyan sa House of Representatives. Yung political reality, ang more than half ay dagdag puwersa para mapabilis ang usad ng impeachment trial dyan sa Senado. Pero syempre, may babala tayo dito, no? Hindi porket na-impeach na sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte, tanggal na yan kagad sa pwesto. Dito sa House of Representatives, walang forthwith removal from office. Malayo pa po ang lalakbayin sa Senado. Ang tunay na gera ay nasa Senado. So, kaya sa susunod na makarinig kayo ng balita, huwag agad-agad magpanik o mag-celebrate, no? Bilangin muna ang mga kakampi at mga kaaway sa Senado. Dahil dun sa Senado, uulitin ko, doon ang tunay na bakbakan. Okay? So, sabi nga nila sa politika, walang permanenteng kaibigan. Wala rin namang permanenteng kaaway. Ano ang meron? Permanenteng interest lang. Ba? So paano? Hanggang dito na muna ang ating kwentuhan, mga kabueno. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi o kung saan man kayo naroroon, mag-ingat po kayo at lagi nating tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa bilang ng mga kongresista, kundi nasa kamay ng mamamayang gising ang isipan. Patuloy po nating subaybayan, makinig at mag-ingay habang dinidinig ang kaso kay Vice President Sara Duterte. Marami pong salamat sa aking mga viewers, sa aking followers, lalong-lalo na sa aking mga kabueno, hanggang sa susunod na lecture at chika. Marami pong salamat. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your